Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. At ang topic na pag-uusapan nila ay patungkol sa patriarch. Sabi dito, patutunayan ko na ang mga patriarch ay napunta sa langit. So affirmative dito si Yesu ng Catholic. Negative naman si Prince Jumong ng JW or Jehovah's Witness. At ang gagamitin nating rules ay Debaters Convention at meron tayong yung setup ng debate natin ay 10 minutes first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa negative stand, same din sa kanyang cross. Meron tayong rebuttal na 10 minutes, same din, 7 minutes na second cross, vice versa, sa negative din. At meron tayong 5-minute na negative conclusion at 5-minute na affirmative conclusion. Ayan. At ang ating Debaters Convention rules ay babasahin ko lang. Rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Rule number 2 natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung merong tanong na tama o mali, yes or no, sagot mo na bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad. Ngunit pahihintulutan kong magsalita ng iilang mga words kung bakit hindi niya sinasagot, like wala doon ang sagot ko or fallacy yung tanong or any reason bakit hindi niya sinasagot ang tanong. Rule number 4 natin, kung ano ang tanong yun lang ang sasagutin. Rule number 5 natin, sa unang pagtatanong kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari ka na magtanong ng kahit ano dyan, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa pinag-uusapan. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning, which is birang-bira, ay may kukulang disiplina yan. Rule number 7 natin, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. I think alam nyo na to. Rule number 10, no challenge question. Yung mga tanong na kung mababasa ko, talo ka na, or paano kung mabasa ko. Wala po tayong mga ganon na tanong. Rule number 11, no objection during conclusion. Rule number 12, respect the admin and moderator decision is always final. At rule number 13 natin, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative? Yes, Mr. Moderator, sang-ayon. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Opo, sumasang-ayon po ako. Okay, at ang inyo palang moderator ngayon, Admin Rasha ng Debaters Convention Live. At before natin i-start yung ating debate, gusto ko munang ipakilala ang dalawang debater natin. Sa mga hindi pa nakakakilala, unahin na natin ang ating affirmative. Bro, pakilala ka bro. Yes, salamat Bro Rush, no? Mr. Moderator. So mga kapuntos, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, no?
ang inyo pong lingkod sa araw-araw nyo nakakasama dito po sa Punto por Punto, Brother John Ray, no? Or sa Facebook name ko po, Yes Sumar. God bless us all po. Okay, at syempre yung ating negative din. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi po sa inyo. Ako si Prince Jumong ng JW. At kung ano man po yung ito po ay isinayos para po sa isang palakaibigan na diskusyon. Maraming salamat po. Ayan. At yan po yung ating mga debater, no? At simulan na natin ang ating debate. So please share yung ating live streaming ngayon. At dyan sa Punto por Punto, for sure maraming nanonood Recording dyan. in progress. Okay. Got it. So shoutout dyan sa lahat ng nagre-record dyan. Hindi ko kayo maisa-isa. At eto na, simulan na natin. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Yesu ng Catholic sa kanyang patutunayan na ang mga patriarch ay napunta sa langit. Your time start now, bro. Okay, salamat Bro Rush, no, Mr. Moderator. At mga kapuntos, no, naharap naman po tayo ngayon sa isang talakayan, maginoong talakayan at educational po ito. So samahan niyo po kami ni Brother Jumong, no, na talakayin ang isa pong doktrina na minsan lamang po ito matalakay, no? Ito patungkol po sa mga patriarka, kung sila ba ay napunta na sa langit o wala, no? Pero bago po yan mga kapuntos, tingnan muna natin ang definition, no, ng patriarka para malaman din naman natin ngayon. Kasi nga ito ay educational purposes ang talakayan na ito, hindi po payabangan o paramihan ang alam, no? Ayon ho dito sa Concise Dictionary of Theology, sa 192, page 192, ito po ang binigay na definition, no? Patriarch, meaning Father who rules. So, ibig sabihin, ito ay isa pong ama sa pananampalataya, no? Name given to Abraham, Isaac, Jacob, the 12 sons of Jacob, and David. From the 6th century onward, the title was given to the bishops of Rome, meaning sa Santo Papa, Constantinople, yung sa mga Orthodox Catholic, no? Patriarka kasi pa rin ang tawag nila hanggang ngayon, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. These patriarchs exercise with authority in such ways as appointing bishops to major dioceses and judging appeals to their jurisdiction. So according sa binigay po na definition, ito ay patungkol sa mga ama sa pananampalataya, ano? Pero specific po ang topic ngayon, patriarchs po sa Old Testament na nangamatay na. Nasaan na po ba ang kanilang kaluluwa? So patutunayan po natin ngayon na yun ay nasa langit na, no, sa pamamagitan siyempre sa turo ng simbahan, no, at sa mga iglesia o mga Biblia at mga pahayag ng mga scholar or mga theologians, no. So bago ho natin umpisahan lahat, tingnan muna natin ang ating aral bilang Katoliko para hindi ho tayo gumawa ng sarili nating explanation, no, kung ano ba ang view ng simbahan regarding sa mga patriarka na anong unang panahon, no? Ano ba ang view ng simbahan dito? Dito po sa Catechism of the Catholic Church, page 21, ang number po ay 61, ito po ang nasulat. The patriarchs, prophets, and certain other Old Testament figures have been and always will be honored as saints in all the church liturgical tradition. So, yun po ang pahayag ng simbahan, na ang ating palang mga Old Testament patriarchs at mga prophets ay mga santo na po, kinilala ng santo ng simbahan. Ibig sabihin, nasa langit na. Because ang simbahan po nagdideklara ng pagiging santo ng isang tao kung nasa langit na po. So malinaw na nasa langit na ang mga patriarka, maging ang mga propeta. So dito naman natin patutunayan ngayon sa Biblia kung talaga bang napunta na sila ng langit. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin o basahin muna natin ang pahayag ni Apostol na Pablo sa layunin ng Diyos sa lahat ng mga tao, hindi lang sa patriarka, hindi lang sa mga propeta, sa Old Testament, sa lahat ng tao, ano ba, or sa kanyang piniling mga tao, ano ba ang layunin o loobin ng Diyos sa lahat ng kanyang mga pinili, no? Dito po sa Tito 1 hanggang 2, ito po ang nasulat ni San Pablo. Ano pala to? Ang salita ng Diyos, Biblia. Mula kay Pablo, na lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo,
Sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang pananampalataya ng kanyang mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Kanya. Ang pananampalataya at pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ipinangako ng Diyos bago pa man niya likain ang mundo at hindi siya nagsisinungaling. So ang layunin ng Diyos bago pa man, no? Bago pa likhain ang mundo, pati ang mga tao, dahil siya ay all-knowing God, alam niya ang darating, alam niya ang lahat, alam niya na ang tao ay mangangailangan ng kaligtasan. Bago pa niya likhain ang lahat-lahat, ipinangako na niya na bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang kanyang mga pinili. So yun po ang pahayag ni Apostol Pablo, no? Ang tanong dito ay may dalawang katanungan kung ang mga patriarka ba ay mga taong pinili ng Diyos at ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos nasa langit ba yan o nandito sa lupa? So dalawa pong katanungan na yan ang ating pong bibigyan ng kasagutan, no? At ngayon, tingnan natin ang isa pa sa ipinahayag no ni Apostol na Pablo patungkol sa mga patriarka kung sila ba ay kasama sa bayang pinili, no? Romans 9:4-5 dito po sa magandang balita Biblia, ito po ang sinabi ni Apostol na Pablo. Sila ay mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Oh, malinaw. Ang mga Israelita binigyan ng Diyos na maging anak niya. At ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka. Oh, linaw. At tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. So malinaw mga kapuntos, no, nasagot ang unang katanungan na ang mga patriarka ay kabilang sa bayang Israel na kanyang pinili, no? Binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So malinaw na nasagot ng isang katanungan na ang mga Last 4 minutes. patriarka pala ay isa sa mga piniling tao ng Diyos, no? So nasaan na ngayon ang kanilang mga kaluluwa? Basahin natin sa Hebrews 12:22 hanggang 23. Dahil dito po, masyado po itong tricky ang talata na to, kaya atin pong bibigyan ng linaw, no? Sa 22:23, ito po ang nakasulat sa Hebreo. Ngunit hindi ganito ang paglapit niyo sa Panginoon, dahil ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit, na may libu-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos, take note, panganay ng Diyos, na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. So, ang mga panganay ng Diyos pala, ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at ang espiritu ng mga taong itinuring ng Diyos na matuwid at ginawa niyang ganap. So, ando na pala ang espiritu ng mga taong ginawang ganap, no? Mga panganay ng Diyos, no? Sabi ni sa Pablo, at ang kanilang pangalan ay nakasulat doon. Ano ba yung panganay? No? Ano bang ibig sabihin ng panganay when it comes to sa biblical exegesis, no? Ayun no, sa dito po sa isang Bible dictionary, ito po no Bible dictionary sa page 288, ito po ang sabi, the consecration of the firstborn son was a potent reminder of God's right to claim every generation as his own, and thus every Israelite family was reminded of the wider relationship between Israel and the Lord. Israel was God and was chosen by Him as His firstborn. So yung bayang Israel ang firstborn, sa Tagalog panganay. Sabi pa dito, the firstborn son received the place Sige, ako na alam. patriarch. Sige na, may kausap ako eh. Time stop. Bro Jumong, paki-mute mo na bro. Kasi nadidistract yung... Salamat bro. Okay. So, ulitin natin, no? Kasi hindi narinig. Yung palang Last 2 minutes panganay. pa. Okay bro, salamat. Yung palang mga panganay na ipinahayag ni San Pablo na sa langit na, ang ibig pala sabihin nun, yung mga Israelita at ang mga patriarka. Ulitin natin pagbasa, sino yung mga panganay or firstborn sa English. No? Israel and the Lord. Israel was God's and was chosen by Him as His firstborn. So malinaw, yung panganay, yung firstborn, ay chosen by God, no? Ang mga Israel. At dito, the firstborn son received the place of patriarch. So malinaw po, no? Sa Biblia,
sinabi ni Apostol Pablo, ando na ang mga patriarka doon sa langit. Hindi lang sinabi na patriarka talaga, pero panganay. Nakasulat sa langit ang kanilang mga pangalan. Mga taong ginawang tuwid ng Diyos, no, nasa langit na po. So dito, napatunayan at walang kamalian ang turo ng simbahan. Nang binasa natin kanina, sabi ng simbahan sa paragraph 61, page 21, no, na ang mga patriarka at ang mga propeta, pati ng mga karakter, no, na nabanggit sa Biblia, mga tao ay nasa langit na ngayon at kinilala ng simbahan na mga santo. So malinaw na po mga kapuntos, sa stand natin ngayon, no, hindi natin alam kung ano mga katanungan niya, pipilitin nating masagot lahat, pero malinaw po at naitindig na po natin ang ating proposition na patutunayan ko na ang mga patriarka sa lumang tipan ay nasa langit na. Gamit po natin talata, Tito 1:1-2, Romans 9:4-5, and Hebrews 12:22-23, ang mga patriarka, mga panganay na anak ng Diyos ay nasa langit na. Hanggang dito na lang at handa na po tayo tumanggap ng mga katanungan. Bro Ras, salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Yesu ng Catholic. At syempre, dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. At isiset ko lang yung time ni Jumong. Okay, 7 minutes bro. Jumong bro, pan-mute bro. Okay, salamat. Seryoso ang tanong ko. Itong mga patriarka, si Abraham, si Isaac, pati si Jacob, nung namatay ba sila, napunta ba sila sa langit? Hindi pa kasi ang langit before Christ sarado dahil sa kasalanan ng tao na sarado ang langit. Nabuksan lamang yan nung umakyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit, di ba? Sabi sa John 3:13, wala pang nakakyat sa langit maliban sa anak na pumarito. Next question. Okay. Basta ba sinabi mo panganay, karapat dapat na pumunta sa langit? Dahil yun ang nakasulat. Okay. Nakatala ba sila? Saglit lang. May 20 seconds. May 20 seconds pa. Sige, Time stop na. Nag-ano ka kasi bro, stutter saglit yung ano mo ba? Connection mo bro, Yesu. So bibigyan ko ulit ng 20 seconds si Yesu. Bro, sagot ka bro. Ang lungsod ng Diyos na buhay, ang hiris. Time stop muna, time stop. Bro Yesu. Nawawala-wala yung ano mo bro, connection mo bro. Bakit kaya? Saglit lang Okay naman yung internet dito. Okay naman. Yan. Ayan, okay na bro. Yan. Okay. Sige bro. Sige no. So, nasa langit talaga mga panganay. Necessary talaga yan kasi pinahayag ni San Pablo. Dito, lumapit kayo sa pagtitipon ng Diyos ng mga itinituring na panganay ng Diyos na ang mga pangalan nila ay nakasulat na sa langit. Panganay, nasa langit na, sinabi ni San Pablo. Hebrews 12:23. Next question. Okay, salamat. Meron ba tayong espesipikong name na makikita na nakatala dyan na panganay sa nakatala sa langit na binanggit ni Apostol Pablo? Walang specific name pero sinabi ni San Pablo, mga taong matuwid ang ginawang ganap ng Diyos at biblically ang mga panganay ay ang mga bayang Israel yan. Exodo 4:22, ang Israel ay ang panganay na anak ng Diyos. Next question. Okay bro, wave ko na yung oras ko bro. Uy, Okay. Tayo pa. Okay. Sige. Salamat bro Jomong. So dyan natatapos ang unang pagtatanong ni Brother Prince Jumong at syempre dako tayo sa kanyang unang pagpapahayag din. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live at sa ating room, ang kanilang pinag-uusapan ay patungkol sa patutunayan ko na ang mga patriarch ay napunta sa langit. Affirmative natin si Yesu at negative naman si Jumong ng JW na magpapahayag ngayon. 10 minutes bro, your time start now. Okay, magandang gabi po sa inyo, no? Umaga, anumang oras po meron po kayo. Ang tatalakayin ko po, may kaugnayan po dito sa bakit ang mga magulang ng mga apostol, itong tinatawag na mga patriarka ay hindi pumunta sa langit.
sapagkat bibigyan muna natin ng example. Kailan po ba nagsimula yung panawagan para ang isa ay makapunta sa langit? Sa Biblia po, no, binabanggit na kahit si Haring David, sabi dito sa Gawa 2:34 na kahit nasumpungan, nakalugod-lugod siya sa Diyos, no, verbatim sinabi na hindi siya umakyat sa langit, no? At sinabi po yan ay panahon ng Pentecostes, no? 33 AD. At itong si Juan Bautista, tiniyak mismo ng Panginoon Jesus na hindi siya nakaakyat sa langit. Sapagkat sinasabi niya rito sa Mateo 11:11, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa mga naipanganak ng mga babae ay wala pang lumitaw na mas dakila kay Juan Bautista. Gayon man, ang pinakamaliit sa kaharian ng mga langit ay mas dakila kaysa kanya. Kaya po si Juan Bautista ay hindi po siya nakarating sa langit. Ngayon, paano po yan? Kasi po, dito po sa Hebreo chapter 11, ipinakita po rito, inisa-isa po yung mga nakahanay na mga patriarka. At nagsimula ito kay Abel. Kasi kung atin pong babasahin, dito po sa Hebreo chapter, teka lang anin ko lang po sa Hebreo chapter 11, inisa-isa po, mula kay Abel. Ngayon po, pinakita po dito na sa talatang 16, yung langit, yun po, sa 39 po, sa context po nito, mababasa po natin, sabi po rito sa ganitong pananalita, babasahin po natin kasi medyo maliit lang tong aking Ito po sabi rito, sa 39. At yun na lang po ang pinakapunto. Sabi, hindi kinamtan ang pangako. Hindi nakamit yung pangako. So maliwanag na yung langit na inaasahan nila, na pinakaasam nila, ay hindi po nila nakamtan. Batay po rito sa binabanggit sa Hebreo 11:39. Pero ipinakikita naman ng talatang 40 na sila ay may blessing din bagamat wala sila sa langit. Ano po yung blessing nila? Sapagkat ang mga makakasama ni Kristo, nag-open lang po yan nung panawagan noong 33 AD at nag-umpisa yan doon sa nasa lupa ang Panginoon Jesus. Itong 12 apostol, si Simon, si Pedro, si Andres, si Santiago, si Mateo, si Santiago, si Simon Pedro, masikap sila na sumusunod sa Panginoon Jesus. At itong si Apostol Pablo na apostol sa mga bansa, si Esteban, Kaya yan po, malinaw po na pinapakita na nagsimula lang po yung panawagan na makakasama ni Kristo na makakapunta sa langit. Katunayan, sinabi niya dito sa 1:14, na ako'y nakikipagtipan sa inyo ukol sa isang kaharian. So pumipili siya ng makakasama niya. Kaya nga may tipanan . At binanggit din na itong tipanan na ito, ay kailangan makumpleto yung magiging anak ng kaharian. Sapagkat ito po ay isang hiwaga, sabi dito sa Roma 11:25. Ano pong hiwaga yun? Na itong kapupunan ng bilang ng mga hintil kailangan pumasok. Yun po yung hiwaga. At batay doon sa Efeso 3:1-5, yun po yung mga hintil. Kailangan nilang mapabilang dito sa tinatawag na bayan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng Mateo 23 na ang kaharian ng Diyos ay ililipat sa isang bansang nagkakabunga. At napatunayan
na sa kasaysayan na itong bayang Israel ay hindi nakatupad, no, sa utos ng Diyos. Kaya nga itong remnant ng Israel at itong mga Hudyo, bumubuo sila ng kabuuan bilang, kasi sabi rito, kailangan pumasok ang hintil para mabuo yung kabuuan bilang, may binubuo na kabuuan bilang. Sino tong mga ito? Ito po, itong 144,000. At sabi dito sa Apokalipsis 14:3, sila'y umaawit ng isang bagong awit at hindi ito maaaring matutunan, itong bagong awit na ito, sapagkat sila lamang, itong 144,000, ang matututo na isang bagong awit. At ang susing salita po rito na ginamit ay binili. Last 4 minutes. No, binili. At panganay, first fruit, no, unang bunga. Ngayon, sino ba itong mga binili na ito? Dito po sa Gawa 20:29 ay 20:28, ito yung mga tinatawag nung una na mga presbiteros, binili. At dito sa pangitain ni Apostol Juan, nakita niya kung sino yung mga binili. Ang sabi rito sa Apokalipsis 5, no, 5 chapter 5, no, talatang 9, ito yung mula sa bawat bansa, bawat bayan at wika. At take note, bigyan pasin natin, no, ito'y umaawit ng isang bagong awit. Tandaan natin kanina doon sa Apokalipsis 14:3, ang umaawit ng bagong awit at walang ibang makakaawit nito, ang sabi, yung 144,000 lang, no, na umaawit ng bagong awit. Sa mga tweed, hindi kasama rito yung mga patriarka. No? Hindi kasama po yung mga patriarka. Sapagkat mula Genesis hanggang Malakyas, wala po tayong mababasa na itong mga patriarka ay makakasama ni Kristo. At itong mga patriarka ay pupunta sa langit. Wala po tayong mababasa. Kahit nga si David, binasa natin kanina, letra por letra, hindi makakapunta sa langit. Kahit si Juan Bautista sa Mateo 11. Bakit? Sapagkat mas dakila itong mga tinatawag na mga anak ng kaharian. Sino itong mga anak Last ng 2 kaharian? minutes. No, itong mga apostol. Kaya maliwanag po, no, itong tinatawag na makapupunta sa langit, hindi po kasama ang mga patriarka. Pero sabi, magiging sakdal din sila. Sabi doon sa Hebreo 11:40, saan sila magiging sakdal? Sabi ng Panginoon Hesus sa Mateo 5:5, mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Dito po sila sa lupa. Kaayon dito sa Kawikaan 2:20 hanggang 22, ang sakdal ay mamamalagi sa lupain at tatahan doon magpakailanman. Kaya itong mga patriarka, hindi sila tinawagan para mapunta sa langit. Dito po sila sa lupa. Yun po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia, sapagkat itong makakasama ni Kristo na maghahari sa kaharian ng Diyos ay may limitado lamang bilang na 144,000. Sabi, sila lang yung maaaring matuto ng bagong awit. Sila lang yung binili. Sila yung unang bunga. Sila yung kahit saan pumunta, itong kordero ay nandun sila ayon sa Apokalipsis 14:4. Itong unang bunga kasama si Timoteo dito at si Epineto. Si Timoteo, ang tatay niya, Griego. Sabi ni Apostol Pablo ni Timoteo dito sa ikalawang Timoteo 2:12, kung tayo'y magtitiis, tayo rin naman ay maghaharing kasama niya. Sa mga tweed, kasama si Timoteo dito, hindi naman Israelita si Timoteo, no, dahil ang tatay niya Griego. Kaya dito pinakikita lamang na iba itong mga anak ng kaharian, iba itong mga panganay na nakatala sa langit. Hindi po kasama itong tinatawag na mga patriarka. Kaya nga po negatibo ko sa usapin na ito. Dahil malinaw po ang sinasabi ng Biblia. Salamat po. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative. Prince Jumong ng JW. At syempre dako tayo sa ating pagtatanong. First question ito, first cross.
ng ating affirmative. 7 minutes, Brother Yesu ng Catholic. Okay, Your time salamat. start. Salamat, Blue Rush, no? Brother Jumong, saan mo nabasa, Brother Jumong, na ang mga patriarka ay nasa lupa lang? Anong talata yan? Sa lupa lang sila, wala sa langit. Ang binako po kaninang talata ay Hebreo 11:39. Yung Sinabi ba langit, Wait lang, bro. Okay. Tuloy, 10 seconds pa. yung langit po na inaasahan nila doon sa talatang 16 ng Hebreo 11:16. Sabi po sa 39 ay hindi kinantan ang pangako. Kaya malinaw Next po ang question. sinasabi ng Biblia, hindi po nakamit ng mga patriarka yung Next langit question. na kanilang inaasam. Sigurado ka ba na sa Hebreo 11:16 mababasa doon ang mga patriarka ay sa lupa lang? Sigurado ka o hindi? Hindi po ang nakalagay po sa Hebreo 11:16 yung langit. Objection, Mr. Moderator. Inaasam-asam. Time stop. Yes, hindi pala niya naunawaan Okay. yung tanong ko. Ang tanong ko, Mr. Moderator, kasi sinabi niya na ang mga patriarka hindi makakasama sa langit, sa lupa lang. Kaya tinanong ko, saan niya mababasa na ang mga patriarka sa lupa lang at wala sa langit? Ang ibinigay niya, Hebreo 11:16. Pero wala pala doon. Ano ba talaga, Mr. Moderator, ang tamang sagot niya? Okay. Mababasa ba sa Hebreo 11:16 na ang mga patriarka ay sa Okay. lupa lang o hindi? Okay, bro, Jumong, meron kang counter objection dun, bro? Yes, may counter ako Sige, kasi bro. ang sa presentation ko sinabi ko na hindi nakasama kasi hindi nakamit yung pangako eh. Kung hindi nakamit, di naiiwan, hindi nakasama. Ganun Okay. lang po kasimple yun. Okay, so ganito, bro. Yesu, yung tanong mo, bro, saan mababasa, bro? Ay, hindi ko tanong kung saan mababasa. Ang ibinigay niya na talata, Mr. Moderator, mababasa ba talaga dyan sa ibinigay niyang talata na mababasa mga patriarka? Mababasa ba talaga dyan na mga patriarka ay Okay, sa lupa lang? Okay. Sa Hebreo So, 11:16. bibigyan ko ng 20 seconds ulit para sagutin Opo. ni Bro Jumong. Bro, Opo, mababasa po natin. Bakit Sige. ko po sinabi na mababasa? Inisa-isa po ni Pablo, mga may pananampalataya, nagsimula kay Noe, kay Abraham, Isaac, Jacob. Sabi, inaasam nila yung langit ayon doon sa talatang 16. Pero ang sabi doon sa talatang 39 ng Kabanata 11, hindi kinantan ang pangakong Next langit. question. Yung Next po question. malinaw po sinasabi ng Sige. Biblia. Sundan na lang kita dyan mamaya. No, dito na lang ako sa sige, ito na lang tanong ko. Naniniwala ka ba na ang mga patriarka ay pinili ng Diyos upang mamuno sa mga Israelita? Yes, opo, dahil naghihintay sila kasi inihintay nila yung katunayan kasi anino yun ng mga bagay na darating. Ang katunayan si Kristo kasi si Kristo siya yung inilagay ng Diyos na maging hari sa kaharian ng Diyos at may makakasama siya batay doon sa presentation question. ko 144,000. Okay, salamat. Sa pagsangayon mo na sila ay mga pinili ng Diyos, no, sa Israelita. Nagtagumpay ba sila sa kanilang misyon sa pangunguna sa Israelita? Ay opo, kasi ang usapin naman dito, kahit nagtagumpay sila, hindi sila nakasama na pinili para mapunta sa langit. Yun po ang punto. No? Next question po. Okay. Next question. Next question, ano ang gantimpala ng Diyos sa mga taong kanyang pinili, mga patriarka na nagtagumpay? Ano ang gantimpala ng Diyos sa kanila? Aba maliwanag po ang sinasabi ng Biblia sapagkat binabanggit din po yan na bibigyan ng Diyos yung mga taong matwid ng buhay na walang hanggan. At sabi, magmamana ng lupa, batay dito sa Awit 37:29. Mapapalad ang maamo, Next sabi question. ni Kristo sa Mateo 5:5. Mamanahin Okay. nila ang lupa. Next Okay. question. So, sang-ayon ka bro na ang mga pinili ng Diyos, no, mga patriarka ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sang-ayon ka doon ayon sa sinabi mo. So ngayon, saan ibibigay ang buhay na walang hanggan? Dito sa lupa o sa langit? Ay sa lupa po, nabasa naman po natin, sabi doon sa Awit 37:29, mamanahin ng matwid ang lupa at tatang doon magpakailanman. Mga matwid itong mga patriarka Kaya nga sakdal pa, sabi doon sa Kawikaan 2:20 hanggang 22. Ang sakdal ay mamamalagi sa lupain at Next tatang question. doon magpakailanman. Okay, next question.
Alam mo ba na yung mga nagtagumpay ay bibigyan ng puting damit no at makakasama ng Diyos sa langit? Alam mo ito o hindi? Ay, alam ko po yan. Sa mga Kristiyano po yan. No? Kaya nga sabi ni Kristo, kanina binanggit ko, ako'y nakikipagtipan sa inyo ukol sa kaharian. Doon sa Apokalipsis 2:10, sinabi niya, magtiis ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Kaya maliwanag. No? Yung magtatagumpay ng mga Next question. Kristiyano, Okay. yun ang bibigyan ng putong ng buhay. Okay, stop na. Sino ang mga panganay na sinasabi ni San Pablo sa Hebreo 12:22-23 na nasa langit? Mamaya, iisa-isahin ko. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Hindi ako nagtanong sa kanya kung kailan niya isa-isahin. Ang tanong ko, sino ang mga panganay na sinasabi ni San Pablo na nasa langit na sino sila? Okay, so ina-analyze ko yung objection. Objection, Mr. Moderator, objection. Yes, bro. Bibigyan kita ng counter objection, bro. Pero Okay. i-ano ko muna, Okay. bro. I-analyze ko muna yung objection ni Brother Yesu. Nagtatanong siya ng sino. I think naghahanap siya ng pangalan o person or any na katawagan. Bro Jomong, meron kang counter objection dun, bro? Yes, kasi presentation ko, wala akong nilatag kung sino-sino yung mga pangalan. So, Okay. para sa akin, next question. Batay sa Okay. Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Binanggit na kaganina sa kanyang stand ng mga panganay ay hindi ang mga patriarka. Kaya may Okay, karapatan akong tanongin siya dyan. Sinabi niya yan. Sinulat ko dito. Kaya ang tanong ko sa kanya ay kung hindi pala yung mga patriarka, sino yung panganay na sinabi ni San Pablo na nasa langit na mababasa sa Hebreo 12:22-23? Sino yung mga Okay, panganay na yan? Okay, so mag-decide ako, bro. Yes, bro. Ganito yung decision ng moderator since tinatanggi ng kabila na hindi pa daw niya present yan at hindi ako judge sa inyo ngayon, as long as tinatanggi niya, siguro mamaya, bro, pwede mo siyang itanong, pero in the next question ko talaga ito, bro. Okay, Next sige, question, next bro. question. Sa sang-ayunan mo ba ang Biblia, Exodo 4:22, ang Israel ay siyang panganay na anak ng Diyos? Sa sang-ayon ka dito o hindi? Ay, sinasangayunan ko po yan. Nakasulat po sa Biblia eh. Pero, Salamat. hindi pa po tapos yung 20 seconds ko. Tuloy. Pero yung nakaulat sa mga Hebreo, Hebreo 23, no? Hindi po Israel yung mga panganay na nakatala sa langit. Mga anak po ng kaharian nyo na doon nakipagtipan si Kristo. Next question. Okay. Sabi mo, hindi Israel. Magagamit kasi, pwede tayo sa reference. Sabi dito sa reference ko, Israel was God's and was chosen by Him as His firstborn. May theologians ka ba dyan nagsabi na hindi Israel ang panganay? Meron ka bang may pakita sa amin ngayon o wala? Maliwanag po, Mr. Moderator, objection. Maliwanag po ang sagot ko. Ito po ang objection ko. Sige, ano yung objection, bro? Ang sabi ko po, doon sa Hebreo 23, yung mga panganay na nakatala sa langit, hindi po yan tumutukoy doon sa Israel na sinasabi niya. Bagamat mga panganay yun. Kasi po, mga Kristiyano po yung mga nakatala doon. Okay, I think yan yung yan yung sagot mo yung previous na tanong, 'di ba, Bro Jomong? So, ganito, Bro Yesu, meron kang counter objection doon, bro? Sige na, next question na lang ko, bro. Bro. Sige, bro. Ayaw sagutin eh. So, next question. No, Saan mababasa? Okay. Saan mababasa na ang mga Kristiyano ang panganay? Next question, mamaya ilalatag ko sa rebuttal. Okay, next question tayo. Wala akong nilatag kanina tungkol diyan eh. Next question na. Next question. Mali rin to. Sinabi pa rin ng theologian. Sabi dito, the firstborn son received the place of patriarch. Mali ito o hindi? Theologians, Bible Dictionary. Pasensya na po, wala sa presentation ko yan, tsaka hindi ba ako basta naniniwala sa theologian eh. Next question. Sige, next question na lang. Okay, no, so, sa bro, dito sa sinabi mo na si Juan Bautista, sa Mateo 11:11 sinabi mo, si Juan Bautista ay hindi nakaakyat sa langit. Sinabi ba dyan, si Juan Bautista hindi nakaakyat sa langit sa Mateo 11:11? Ay wala pong verbatim na sinasabi na hindi nakakyat si Juan Bautista. Pero sa diwa,
Dahil ang sinasabi ng Biblia, unawain natin ang ating binabasa batay dito sa Mateo 24:15. Yung pinakamaliit sa anak ng kaharian, mas dakila kaysa sa kanya. Sa makatwid, hindi siya napabilang sa mga anak ng kaharian. Next question. Dahil namatay So, siya kagad. Para sa iyo lahat ng mga Old Testament patriarka hindi nakapunta ng langit. Ganun po talaga kasi sabi ng Hebreo 11:39, Time. kinamtan ang Time na. pangako. 7 minutes Opo. time. Okay, Wala talaga, hindi nakamit eh. Time na bro. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate, which is yung ating first presentation at yung ating first cross, at dadako tayo sa ating rebuttal. Pero before that, shout out muna lahat na nasa aming live, at for sure napakarami dyan sa punto por punto, no? So gusto ko yung i-shout out si Agaton Ray Alfante, si Mary Jane Tumang, at si Romeo Pelos. Ayan. At syempre yung ating nag-share si Grace Kim. So please share yung ating live streaming ngayon sa hindi pa nag-share. Kahit doon lang sa inyong sa inyong profile, no. So para marami tayong maraming makapanood ng debate ngayon. So tuloy-tuloy tayo. So bibigyan ko ng another 10 minutes para sa rebuttal si Brother Yesu sa kanyang topic na patutunayan ko na ang mga patriarch ay napunta sa langit. Your time start now, bro. Salamat Mr. Moderator, no? At nakakatuwa pala to si Brother Jomo kasi labas-pasok din pala itong sumagot. No, ang una nating tinanong sa kanya, itong sinabi niya na ang mga Israel, ang mga patriarka daw ay hindi daw napunta ng langit, kundi sa lupa lang daw. Kaya hinanapan natin siya ng talata. Sabi niya na sa Hebreo 11:16. So tinanong natin siya, sure ka ba na mababasa diyan na ang mga patriarka ay nasa lupa lang, wala sa langit? Sabi niya, sure na sure siya. Basahin natin mga kapuntos. At kayo ang magusga, no? 11:16. Ngunit hinahangad nila ang mas mabuting lugar, at ito'y walang iba kundi ang lungsod na nasa langit. Langit man. Kaya hindi kinakahiya ng Diyos na siya'y tawagin nilang Diyos dahil ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Saan dito? Ang sinasabi mong nasa lupa lang, sinasabi nga dito langit. At saka walang pati ang sinasabi dito na nasa lupa. Ang sabi ba niya, mababasa daw. Ay parang may hindi lang ako magsasabi, no? Pero, nako, sabi pa naman sa 8:44 ng sinungaling ay ang ama ay ang diablo. Ayaw naman namin maniwala na ikaw ang anak. Pero, sabi mo kasi mababasa pero hindi naman nabasa dito eh. So yun pa isang pagsisinungaling, no? Dapat maging tapat ka sa yung pagsasagot. Kung hindi mo masagot ng diretso, sabihin mo, wala dyan. Huwag mong sabing nandyan pero wala pala. Okay? So, iribat natin itong iba niya mga sinabi. Actually, hindi siya nakagiba dahil ang dami niyang pinuntahan o umabot na siya kay Timoteo, ang tatay ay anak ng Grigo. At saka, ano pa itong pinagsasabi niya? Yung 144,000 sa Apokalipsis 14:3. Tapos nagsiawit ng bagong awit. Hindi naman yan ang paksa. Natawa na lang ako. Tapos mayroon pa siyang sinabi na ang kaharian ay ililipat sa isang bayan. Tapos si Juan daw hindi nakapunta ng langit, sabi sa Mateo 11:11. Wala namang sinabi dun sa Mateo 11:11 na si Juan hindi nakapunta ng langit. Ay, nako. Saka dito tayo sa tanong natin kanina, no? Nga sabi ko, ang mga patriarka ba pinili ng Diyos? Sabi niya, oo. Ayan, sinulat ko, oo, sagot niya. Ang mga nagtagumpay ba sa kanilang misyon? Ang mga patriarka, sabi niya, nagtagumpay. Tapos sa pangatlong sa tanong, kung ano ba ang gantimpala ng Diyos sa kanila, sabi niya, ano daw, bibigyan ng buhay na walang hanggan dito sa lupa. Basahin nga natin kung sa lupa ba ang walang buhay ng ang mga nabigyan ng kung sa lupa ba. No, Pahayag 3:5. Yung mga nagantimpalaan, saan ba napunta? 3:5 ng Pahayag, ito ang sabi, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Di ba? Binasa natin sa 23:12 ng Hebreo, 12:23 ng Hebreo, ang mga taong nandoon, yung panganay, ang kanilang pangalan nakasulat sa langit. So dito, ang magtatagumpay, kasi sabi niya, inamin niya na magtatagumpay ang mga patriarka sa kanilang pamumuno. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipakilala ko sila sa aking ama at sa kanyang mga anghel na sila ang mga tagasunod ko. Pinasaan ba ang ama nasa lupa? Mateo 23:9, ang ama nasa langit. Ang gantimpalaan, bibigyan ng puting lino.
Oh, damit suotan ng puting lino ang mga nagtagumpay. Sabi mo nagtagumpay ang mga patriarka. So sasabihin mo dito sa lupa, andito ba ang ama sa lupa? Basahin nga natin sa Mateo kung ang ama ba nasa lupa. Mateo 23:9. Ano ang sabi ni Panginoong Jesucristo kung nasaan ang kanyang ama? Nasa lupa. Iba din tong aral nilang Prince Jumong, no? Ang ama pala nasa lupa ang kanilang ama. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, malinaw yan, Mateo, no? Sana, 23:9. Basahin natin mga kapuntos ha. Saan ang ama? 23:9. At huwag niyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa. Huwag tawaging ama ang dito man sa lupa. Anong sunod? Saan na ba yun? At huwag niyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Sabi niya, ang mga patriarka daw bibigyan ng buhay na walang hanggan dito sa lupa kasama ng ama. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag niyong tawaging ama ang nasa lupa sapagkat ang ama ko ay nasa langit. O, saan bibigyan ng buhay na walang hanggan ang mga nagtagumpay? Sabi niya, nagtagumpay ang patriarka eh. Basa uli. 3:5 para maklaro. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking ama at sa kanyang mga anghel na sila yung mga tagasunod ko. Ay, Prince Jomong, napakalinaw na po. Ang ama po nasa langit. Huwag mong tawaging ama ang nasa lupa, sabi ng Panginoong Jesucristo. Yung mga nagtagumpay na patriarka, nandun na yun sa langit. Basahin natin ulit ang 12:23 ng Hebreo. Na sabi mo, hindi yan mga Israelita. Kaya nga tinanong kita sa sino yan. Sabi mo, mga Kristiyano yan. Nasaan mababasa ang mga Kristiyano? Sabi mo, wala. Dito, 23. So, 23. Lumapit kayo sa pagtitipon, no? Ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos na ang pangalan nila ay nakasulat sa langit. Ang mga panganay, no, nakasulat sa langit, lumapit kayo sa Diyos na hukom. Itinuturing ng Diyos na matuwid at ginawaan niya ng ganap. Lumapit kayo kay Jesus. Ay, Mr. Moderator, si Prince Jomong, ubo ng ubo. Time stop na, time stop. Bro, paki-mute mo na, bro. Paki-mute mo na, bro, kasi nadidistract yung salamat. So, tuloy ka, bro. Saan kanya mababasa, no, na ang mga panganay pala ay Kristiyano? Na dito, malinaw, Exodo 2, sino bang panganay? 4:22. Exodo 4:22. Bro Jomong. Just 4 minutes. Yes, ilista mo, Bro Jomong, para malaman mo, 4:22, sino ba ang sino ba ang mga panganay? Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Ngayon, hanapan mo, bigyan mo kami ng talatan, ang Kristiyano ang anak na panganay. No, para tumama naman yung panaghap mo, yung speculation mo na mga Kristiyano yan, no? Wag mong iwasan ang katotohanan. Dahil salita ng Diyos, hindi mo yan mababali. Kasi pagbaliin mo yan, sabi ni San Pedro, mangmang, pag binabali ang salita ng Diyos, panganay, mga Israel yan. O di sino kasama ba ang mga patriarka sa Israel? Basa, 9:44 ng Roma. Sila ay mga Israelita na binigyan ng Diyos na karapatan niya maging anak. Kasama ba dyan ang mga patriarka? Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka. Ngayon, ano ngayon ang gagawin mong palusot dyan na hindi talaga sila yung mga patriarka, yung mga panganay? Kaya nga, ginamitan natin ng scholarly approach. Sabi dito sa mga scholar, Israel was God's and was chosen by Him as His firstborn. Tapos, the firstborn son received the place of patriarch. Tapos, sabi mo, hindi ka gumamit niyan. Sino ngayon ang magpapatunay sa iyong pagniniga sa aking itinatayo na katotohanan? Wala, kasi wala kang scholar na masasabi sa iyo. Hindi ka nga naniniwala ng scholar, sabi mo eh. So, possibly, wala ka talagang kukunin na scholar. Remember, 2 heads better than 1. No? Mas maigi, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, magbasa ka ng mga comment ng mga scholar para lumapit sa katotohanan ang iyong pag-aaral, hindi yung sarili mo na lang. Tingnan mo, ang panganay sa iyo, Kristiyano. Walang sinabi diyan sa Biblia na ang mga Kristiyano ang panganay. No?
Sabi mo pa, ang mga patriarka nasa lupa lang, kasama ang ama. Ang ama nasa langit. Oh, yan ang problema pag sarili mo lang unawa. Proverbs 3:5, no, lean not by your own understanding. Kaya dapat magbasa ka ng mga pahayag ng simbahan, pahayag ng mga tawag nito, mga scholar, para lumapit sa katotohanan ang iyong unawa diyan sa Biblia. Huwag yung sarili. Siguro ikaw at ang iyo sigurong pinamumunuan, hindi kayo magkaparehas ng ng view. Kasi marami naman akong narinig ng mga Jehovah's Witnesses na nakikipag-debate, gumagamit sila ng scholar, pero ikaw hindi ka naniniwala sa scholar. Gumamit ako ng scholar para lumapit yung ating unawa sa pagbabasa ng Biblia. Hindi ka naniniwala, sabi mo. So, sino nalang paniniwalaan natin? Kung hindi tayo maniniwala sa mga tunay na tao na binigyan ng kakayahan na malaman ang salita ng Diyos. Wala. Hello? Diyan pa, bro. Oh, nag-stop kasi ang aking kamera. No? So, sorry, akala ko nawala ako. So, Last 40 seconds. 40 seconds, no? Again, mga puntos, no? Malinaw po, ang mga patriarka po nasa langit, no? Hebreo 12:22-23, mga panganay na anak ng Diyos, ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa langit. Panganay, mga patriarka, mga Israelita na matuwid, nasa langit na po. So, hindi na yan matututulan. No? Hanapan natin siya mamaya uli. Kung yung mga panganay na yan, mga Kristiyano ba, saang talata para naman ay lumapit siya sa katotohanan. Ayun lang siguro, Mr. Moderator. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Yasu ng Catholic. At dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Jumong. Set ko lang yung time niya. Ayan, so shoutout muna sa Punto por Punto live streaming dyan. At saka sa Debaters Convention. Bro Jumong, 7 minutes bro. Your time start now. Okay, Bro Yusu. Yes, Dito bro. Inilera yung mga patriarka rito sa Hebreo, Kabanata 11, na sinasabi may pananampalataya. Dito sa Hebreo 11:16, sabi mo lungsod ito, no? Narinig ko kanina. Naan yan, nasa langit o nasa lupa, categorical. Sa langit o nasa lupa? Banal na lungsod na sa langit yan. Binasa na Hebreo 12:23. 22. Ang banal na lungsod sa langit yan. Hebreo 12:22. Oh, basahin natin ha. Uli, Hebreo 12:22. Sana ba yung Hebrews? Saglit lang para malaman mo. Hebreo 12:22, ang banal na lungsod na sa langit. Oh, 22. Nasaan yung 22? Next question. Ano ulit? Dahil 20 seconds na. Sige. Question. Tanong mo ulit. Yan ba yung tinatanaw na pag-asa o kanilang makakamit, yung langit na yan? Yes, yan yung pag-asa na Batay sa Hebreo 11:16. Yan yung hinahangad mga patriarka. pakiulit kasi na-interrupt kanina eh. Sorry. Okay. Ang Hebreo 11:16, yan lungsod sa langit na sinasabi mo. Oh. Yan ba yung hinahangad nila na makamit nila? Yes or no? Yes, no, kasi lahat talaga ng tao, mapatriarka man o tayo mga ordinaryong tao, hangad nating lahat makita ang ating Diyos. No? Hangad natin yan. Ayan sa Revelation 22, makikita ng lahat ang Ama. Oh, so hangad dyan na makita natin ang Diyos kasi yun ang the best na regalo sa lahat ng nilalang, makita ang kanyang manilikha. Next question. Dahil 20 seconds na. Ito nasa talatang 39, letra por letra, sinabi yan, hindi kinamtan. Kanino ako ngayong maniniwala? Kay Apostol Pablo na nagsasabing hindi kinamtan o sa'yo na sinasabi mo nakakamit yan? Alin sa dalawa? Kay Pablo o sa'yo? Specific mo ano ang ibig sabihin ni sa Pablo diyan. Wag mong sabihin agad na yan ay patriarka. Time stop muna. Nagsasabay kayo. Ganito bro. Ganito. Sinasabayan niya ako, Mr. Moderator, nagtatanong ako eh. Sinasabayan wait lang bro. So ganito bro. Ibalik natin sa dating order. Magtatanong si Jumong, straight yan. Tapos wag mo nang habulin ng tanong bro pag nagtuldok ka habang sumasagot. Same din kay Brother Yeso, hintayin mo talagang matapos siya bro. At ngayon, Bro Jumong, pakiulit yung tanong mo bro. Okay, ulitin ko no. Ang sabi niya, langit daw yung gustong makamtan at nakamit batay do sa pahayag niya kanina.
Ngayon, batay dito sa Hebreo 11:39, binanggit dito na hindi kinamtan ang pangako. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, kanino ako maniniwala? Sa'yo na nagsabi na namit ng mga apostol yung pangako, o kay Apostol Pablo na nagsabi, hindi kinamtan ang pangako? Sa'yo o kay Pablo, alin sa dalawa? Sagot? Maniniwala ako sa babasahin ko, hindi ako sa'yo kasi tinwist mo. Hindi sinabing hindi nakamtan ang pangako. Ito, basahin natin. Mr. Moderator, Time stop. Objection din ako. Okay. Categorical ang tanong ko. Yes. Objection, Mr. Moderator. Yes. Wait lang bro ha. So, in-analyze ko yung objection ni Jumong. Meron siyang categorical doon na ikaw o si San Pablo. Yun ba yun bro, Jumong? Yes, okay. Kanino So, ako counter-objection mo. Counter-objection. Okay, Pablo. Yes bro, yes oh. Yes, Anong counter-objection. In philosophy, ang maling tanong, hindi dapat sagutin ng tama. Kasi mali ang tanong mo. Ang sinabi dito sa 39, Mr. Moderator, hindi na... Mr. Moderator. Okay na. Saglit lang, may objection Yes. pa ako. Wait lang bro. Nag-counter-objection pa ako. Wait lang bro. Nagsaside comment kanina pa nagsaside comment yan. Counter-objection man to. Ganito bro, kasama pa to sa counter-objection bro ha. So, Yes. so ganito bro, Yesu. Ano yung counter-objection mo doon? Ang sabi niya kasi, Mr. Moderator, yes, ang sabi niya, hindi daw tinupad ang pangako. Pero hindi yan dito ang nakasulat. Ang nakasulat dito, Mr. Moderator, Okay. basahin ko na lang ha. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila Okay. ang pangako. Okay na, bro. Hindi natanggap Okay na, bro. sa panahon nila. Sige, okay na to. Ganito bro, ganito. Balik tayo ha. So since si Jomong meron siyang tanong na categorical bro. Ngayon, tatanungin na lang kita bro kung sasagutin mo ba yung categorical or Hindi siya dapat sagutin, Mr. Moderator, kasi mali ang Okay. tanong ayon sa talata. Okay, next question tayo. Ganun lang. So ngayon, so hindi niya tinanggap. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Si Pablo o ikaw? Ikaw ang nagsisinungaling kasi hindi Objection, sinabi. Mr. Moderator. Oy, Mr. Moderator, sinagot ko ng Yes, categorical. Objection, Wait wala lang. sa Objection muna ano tayo yung ha. sagot niya. Unahin natin Wala si sa Jomong. ulog, Mr. Moderator. Kanina Wala pa sa yan. ulog. Wait lang bro. Nasa No debate side comment siya, tayo bro. iwas na iwas. Ganito bro. No side comment tayo ha. Ganito. Ano yung objection mo bro, Jomong? Tinatanong ko sa kanya, sabi niya, ang tanong ko, sino yung nagsisinungaling? Si Pablo o siya? Maliwanag ang tanong ko umiiwas siya Okay. So, ganito bro, meron ka ulit na categorical. Karuhin ko lang bro, ang categorical niya na pagpipilian, si Pablo or siya. Tama? Yes, Bro, Yesu, categorical. Counter-objection, Mr. Moderator. counter-objection mo muna bro. Sige bro. Yes, no? Ang kanyang tanong, wala talagang dapat sagot, Mr. Moderator, kasi ulitin ko, ang kanyang kinote, hindi ayon sa kanyang sinabi. Walang sinabi dito si San Pablo na hindi natupad ang pangako. Walang sinabing ganun. Okay, so Kaya again siya bro, nagsisinungaling. yes bro, ganito. So, hindi mo sasagutin yung categorical bro. So, magde-next question tayo bro. Yes, next question. Next question bro. Bro Jumong bro. Para pala sa iyo, pag sinabing hindi kinamtan ang pangako, nakamit, yes or no? Hindi ngayon ang ano ang context. Wait lang. Mr. Moderator, for violation habang to. nagtatanong- Hindi ata marunong makipag-debate ito. Yes. Ganito bro, Yesu. Mag-wait ka talaga bro na Okay. matapos bro ha. So bro Jumong, ulit bro. Pakiulit bro, yung tanong bro. Ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa 11:39, hindi kinamtan ang pangako. So naniniwala ka ba kay Pablo na hindi niya kinamtan ang pangako? Yes or no? Ayon nga sa konteksto ba? Kasi iba kasi ang pagkasabi mo Objection, Mr. Moderator, Time hindi stop, talaga time stop. marunong sumagot to. Okay. Ako counter-objection din ako, Mr. Moderator. Inuuna pa rin yung ako. paliwanag kaysa yes or no. Yes, napansin ko din. Ganito. Objection ni Jumong patungkol pa din ito sa categorical bro. Yes or no daw bro. Counter-objection mo sa muna, Moderator. Sige, Yes, bro. kaya nga sinabi ko, Mr. Moderator, in philosophy, pag mali ang tanong, mali, hindi na dapat sagutin. Kaya hindi ko Wala sinasagot. akong tinatanong sa philosophy. Makinig ka muna, counter-objection Mr. to. Moderator? Okay. Makinig ka muna. Debate to. Wait lang, bro. Ayaw Wait lang, bro. oras ko dito Saglit lang, Yes, may bro. objection Wait lang, bro. naman Wait lang bro Jumong ha. Ganito. Oh. Philosophy, yes Ako, or no lang philosophy. Ay, wag mo akong payag mo kaya sa diskarte Wait ko. lang, Diskarte ko yan. Huwag kayo mag-usap bro. Mute Yes, muna Mr. kayo, Moderator. So ganito bro. Ganito mga bro ha. So since Objection mo na ako, ganito, Mr. again, Moderator.
nakuha ko na bro. Sabi mo yung patungkol sa tanong na hindi Yes. dapat sagutin. So ganito bro, tatanungin na lang kita bro, kung sasagutin mo ba yung categorical bro or next question tayo. Yes, ito nga, linawin ko Yes muna or yung, no, bro? ang, Mr. Moderator, linawin ko lang muna para hindi na itanong muli. Kasi iba kasi ang kanyang bro. ibinig. Yeah, Ha? ganito bro. Nag-explain ka eh. Pas ka na lang, Brad. Yes, Hindi ka ganito makasagot nga eh. bro. Pas ka na lang. Ayon sa ating rules bro at pinagkasunduan nyo yan, na pag merong tanong na yes or no bro, sagot ka talaga ng yes muna bago kayo magpaliwanag, yes or no. Yan talaga yung unang lalabas sa yung bibig bro ba. So kung hindi mo siya masasagot bro ng yes or no bro, either next question ka bro. Ganun lang bro, yes or no. Sige, again, next question na, Mr. Moderator. Okay, Para hindi na salamat. niya ulitin. Okay, salamat, yes salamat. question. O, batay dito sa Apocalypse 3:5. Sabi rito, panganay na nakatala sa langit. So, isa si Clemente, sinabi ng Biblia na nakatala sa langit. O, meron ka ba maipapakita na itong si Abraham, Isaac, Jacob? Letra por letra, nakatala sa langit. Meron ka bang mapapakita o wala? Yes or no? Mateo 22:32, Isaac, ako, sabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Ang Diyos nagsabi nun, nasa langit yun. No, Mateo 22:30 hanggang Objection. 32. Basahin natin. Time stop. Ano ba to? Nagsasagot pa ako? Time stop po na. Objection natin. Unahin talaga natin yung objection. Bro Jumong, ano yung objection na mo bro? Ang bira, tinatanong ko, verbatim, meron ba siyang maipapakita? Sabi niya, yes. Ang sagot niya, wala naman siyang naipakita. Okay. So, counter objection mo, Yesu, bago ako mag-decide. Hindi na ako magka-counter, Okay. Mr. Moderator, kasi sinagot ko naman, ayaw lang niya tanggapin. Okay, so decide na ako, Bro Jumong. Since sinasagot naman ng kabila, bro, kung tutol ka doon, bro, doon ka na lang sa rebuttal mo, bro. However, ipapatuloy ko talaga yung kanyang sagot, bro. At, Bro Yesu, bigyan Yes, kita bro. ulit ng 20 seconds. Yes, bro, ito ang kasi sagot natin nasa Mateo 22:30, sapagkat sa muling pagkabuhay hindi na sila mag-asawa, magiging tulad na sila ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi nyo na nabasa sa kasulatan ang sinabi ng Diyos. Sinabi niya, ako ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi Next ng mga question. buhay. Napakalinaw Next niya. So, aminado ka ba ngayon na wala kang maipapakita na si Abraham, si Isaac at si Job, si Isaac pati si Jacob, ay hindi nila talaga nakamtan yung pangako sa kanila na langit? Nakamtan nga, nakamtan. No, sila kasi ang mga panganay na Israel. Sabi ni Pablo, nasa langit na ang mga panganay, ayaw mo lang tanggapin. At saka dito, Mateo 22:23, malinaw, kasama ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Hindi siya Diyos ng mga Next patay, question. kundi ng mga buhay. Next question, please. Next question. So, para pala sa'yo, pagka sinabing panganay, nasa langit, yes or no? Yes, kasi yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Hebreo 12:23, ulit. Ay, Mr. Moderator. Ay, tumatawa. Time stop na. Wait lang, bro. Tumatawa ka rin kanina eh. Objection, Mr. Moderator. Yes. Tumatawa din siya kanina. Masama tumawa ko. Masama Yes. kasi So, ganito. nagsasagot ako eh. Ganito. I-hold muna natin yung self natin, mga bro, ha. So, ganito, dahil doon, bibigyan ko ulit ng 20 seconds na pagsagot si Bro Yesu, ha. Bro, Yes, no talaga. distraction tayo. Sige, bro. Pagkalinaw dito sabi ni San Pablo, Mr. Moderator, lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na panganay ng Diyos na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Mga panganay, mga patriarka, mga Israelita. Ikaw lang ang ayaw maniwala, ayaw mong tanggapin. Kasi kontra ka sa salita ng Diyos. Next question. Next question. Okay, ulit-ulit tanong. Saan sagot. mababasa na itong mga patriarka ay nakatala ang kanilang pangalan sa langit? Saan? Mga panganay nga. Saan? Mga panganay, tinanong kita kanina, yung bang mga patriarka, isa sa mga panganay na pinili ng Diyos na mga ano sa Israel, sumagot ka, oo. Nga, kukontrahin mo lang yung sagot mo. Hindi pwede yan. Argumentong kontrapaktum non valid. Next question. Next question. So, aminado ka pala ngayon na wala kang mababasa na itong mga patriarka ay mga panganay na nakatala sa langit. Yes or no? Meron nga. Ang mga panganay, yan yung
Exodo 4:22, mga panganay, ang mga anak ang anak na panganay ng Diyos ang Israel. Kasama diyan 9:44 mga patriarka. 9:45 ng Romans. Ang pagkanginoon Ito ba yan. mga patriarka ay Next question. mga Kristiyano o mga Hebreo? Mga Hebreo, kaya nga specific nga yung natin ni topic Old Testament. So mga Hebreo yan, mga patriarka yan, pero kinilala ng simbahan sa katisismo namin, kinilala sila ng mga santuri namin. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan natatapos ang pangalawang pagtatanong ng ating negative. At medyo umiinit na, no? At hindi natin pawawalain yan. Tuloy-tuloy tayo. 10 minutes, negative stand. Brother Jumong ng JW. Pasok mo yan, bro. Okay, no? So, nakita natin kung sino ang sinungaling, ano? Kasi nagpaparatang siya kanina na sinungaling daw ako. Gayong siya naman, walang nabasa. Natatawa ako eh. No? Si Pablo mismo nagsabi. Sabi niya, no, aminado naman siya na yung langit ay yung lungsod doon sa 11:16. Ang problema, doon sa 39, ang sabi ni Pablo, hindi kinamtan yung pangakong langit. Pero doon sa talatang 40, no? Sige. Okay lang, mamaya lang. Okay, sige. So, interaction lang muna. So, dito sa 40, pinasakdal din itong mga patriarka, hindi nga lang sa langit. Sapagkat binabanggit sa Kawikaan 2:20 hanggang 22 na yung sakdal mamamalagi sa lupain at tataan doon magpakailanman. So may forever din pala sa lupa. Dahil yung salitang ginamit dyan, ulan. Ang ulan ay until to time indefinite. So ngayon, sino ang paniniwalaan namin? Ikaw na nagsasabi na totoo yung sinasabi mo, si Apostol Pablo. Siyempre kay Apostol Pablo, sinasabi ng Biblia, lahat ng kasulatan kinasyan eh. Hindi kasi nasusulat yung sinasabi mo eh. Palapalagay, haka-haka, kuro-kuro lang. Ganun talaga pagka binulag ng Diyos ng sanlibutang ito, yung pag-iisip at take note. No? May mga Bible scholar kami. No? Ay, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi mong theologian na Trinitarian. Dahil hindi naman ako Trinitarian, ba't ko papaniwalaan yun? May sarili kami mga Bible scholar. So sino ngayon ang sinungaling? Di ikaw. Lumalabas, nanuknukan ka ng sinungaling. Ngayon, itong mga nakatala sa langit na mga panganay, inisa-isa ni Pablo to. Wala man lamang naligaw na Abraham dito, Isaac, tsaka Jacob, itong mga patriarka. Napakarami pangalan nito. Ito ang mga pangalang nakatala sa langit. Isa-isayin natin ha. Esteban, Procuro, Nicanor, Timus, Priminus, Nicolas, Pahayag 2:6-15, Epeneto, Maria, Andronica, Dionysias, Ampliato, Urbano, Estaquias, Apeles, Aristobolo, Herodio, Silvano, Narciso, Tripana, Triposa, Persida, Rupo, Signotinto, Piligonte, Hermes, Patrobas, Hermas, Pilologo, Julia, Nereo, Olimpas, Timoteo, Lucio, Jason, Siparo, Torcio, Erasto, Cuarto, Esterpanas, Fortunato, Acaico, Aguila, Fresca, Priscilla, Epaprodito, Clemente, Cesar, Epipras, Tikioco, Artemas, Onesisimo, Aristarco, Marcos, Bernabe, Lucas, Demas, Nimpas, Aquipo, Crisanto, Tito, Onisporo, Erasto, Teopimo, Eubolo, Prudente, Lino, Claudia, Pilimon, Apia. Ang daming pangalan binanggit si Pablo na mga pangalan ng mga panganay na nakatala sa langit. Wala man lamang akong nabasa na mga patriarka o name ng patriarka.
So napatunayan natin na nagsisinungaling itong ating kausap dito. Mahilig lang siyang magparatang pero hindi naman niya kaya palang patunayan. No? Bakit? Paano natin nalaman na natitiyak na itong mga binanggit dito, mga Kristiyano ito, hindi ito mga patriarka. Sapagkat nagsimula lamang po ang panawagan ng mga aakyat sa langit noong Pentecostes 33 AD. Kaya nga sabi ni Kristo sa John 3:30, walang taong umakyat sa langit kundi ang anak na tao nang galing sa langit. Kaya itong mga patriarka na iwanan kagaya ni Haring David, binasa natin kanina, hindi umakyat sa langit. Kaya nga ang kausap dito ng Panginoon Hesus, sabi niya, upang kung saan ako dumuon din naman kayo. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ukol sa isang kaharian, sapagkat sila yung magiging hari sa kaharian. Sapagkat itong kaharian, galing ito sa salitang English na kings at dom, mga hari at nasasakupan, dominion, dom. Itong mga patriarka hindi talaga nakasama. Kung si Juan Bautista nga hindi nakasama nung nagsimula yung panawagan na makapupunta sa langit. Ang makapupunta sa langit, tinatatakan ng Diyos. At ang Diyos ang pumipili, sad to say, no? Hindi napili itong mga patriarka. Kaya very trying hard na lang ang katwiran mo. Hindi mo masagot, no? Hindi mo masagot. Kaya nangyari sa iyo, puro pass, no? Hindi naman tungkol sa philosophy, tinatanong ko Sumasagot ka tungkol sa philosophy, yes or no lang. Kaya nga sabi ko, marunong ka ba makipagdebate? So malinaw, no, sa mga talatang ito, walang isa man nasa lumang tipan, no, mula Genesis hanggang Malakyas na minention itong mga patriarka, walang isa man ang pumanik sa langit. Hindi yan tinawagan para pumunta sa langit. Kahit si Juan Tagapagbautista, no, dakila si Juan Bautista, pero no, sabi ng Mateo 11:11, mas dakila sa kanya yung mga anak ng kaharian, yung pinakamaliit sa anak ng kaharian. Sa makatwid, si Juan Bautista, hindi anak ng kaharian, kaya hindi siya pupunta sa langit. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Walang kasinungalingan, hindi nagdudoktor, hindi naghihilot ng kasulatan, no? Kaya inisa-isa natin yung mga pangalan na nakalista sa langit. Sabi mo yung mga panganay, no, wala ang mga patriarka. No, mahirap mag-abono diyan, bro. Last 3 minutes. Mahirap. No, kaya maliwanag dahil kapag napasulat dito sa aklat ng buhay, no, inisa-isa yan. Kaya nga ang sabi dito sa Apokalipsis Kabanata 20 talatang 6, hindi na yan tatanggap ng hatol. Anong hatol yun? Yung ikalawang kamatayan, hindi na mabubura. No? Sapagkat nagtagumpay sila. Yung sinasabi mo nagtagumpay, sino ba yung nagtagumpay? Di ba yung mga kausap ni Kristo, yung sinabihan niya upang kung saan ako naroon, dumuon din naman kayo. Yun yung sinabihan niya na lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig po ang sanlibutan. Sinabihan ba niya sila, yung mga patriarka, nasabihan ba niya? Wala No, pareho ng blessing yan, parehong bibigyan ng buhay na walang hanggan yan. Ang problema nga sa hindi nyo, parang cherry picking yung ginawa mo, no? Yung pabor lang sa'yo, hindi mo nabasa yung sinasabi ni Kristo. Mateo 5:5, mapapalad ang maamos. Bakit daw? Sapagkat mamanahin nila ang lupa. Maliwanag ito mga patriarka, mga sakdal yan na nasa lupa. Pag binuhay muli yan, saan ba magaganap ang pagkabuhay muli? Yung general. Abay, wala naman sementeryo sa langit Doon sa 1:5:28-29, dito yan magaganap sa lupa. Dahil yung unang pagkabuhay muli, hindi nakasama yung patriarka kasi hindi sila pupunta sa langit Ano sabi? Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay muli. Bakit? 144,000 lang sablay yung unawa ko paano yun? At mga Kristiyano yan, hindi yan mga patriarka, yung pinangakuan na yan. Kaya nagsimula yung paglilista na pupunta sa langit noong 33 AD.
Kahit chamba, kahit the place, hindi ka tumama eh. Wala kang naipakita kaya ang ginawa mo, nagpas ka lang na nagpas. Hinihiling ko sa'yo, ebidensya. Ay, nakakatawa ka. O, wala kang naipakita. Wala kang naipakita kahit isang pangalan ng patriarka na nakalista, no, na panganay na nakatala sa langit. Inisa-isa ko eh. Wala talaga eh. Ang dami kong binase. Napagod na nga ako, milalatuloy ako lalo eh. Inisa-isa ko, wala talaga eh. Kahit chamba, wala eh. Kahit the place, hindi ka tumama eh. Sino ngayon napatunayan sinungaling? Ikaw. Dahil wala kang maipakita, panaypas pa. Anong klase yan? Kung matibay ang argumento mo, dapat may naipakita ka. O, dapat nabuwag ko. No? Sementado yung afirmatibo mo, winasak ko. Time. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Prince Jumong ng JW. Dako tayo sa 7 minutes. Ayan, para hindi mawala yung ating init. 7 minutes, Brother Yesu. Yes, bro. Start now. Okay, bro Jumong. Sabi mo kanina, may mga scholar din kami. Pinagmayabang mo yung scholar niyo ngayon. Hanapan ka na namin. Scholar mo nagsabi, ang mga Israelita or ang patriarka ay hindi ang firstborn. Ipakita mo ngayon evidence kasi gusto ka ng evidence. Sinong scholar namin na nagsabi niyan? Pakita Kaya mo. nga hinanapan kita. Ikaw ang Stop. Teka. Objection, Mr. Moderator. Siya ang nagpaparatang tapos ako magbibigay ng ebidensya. Parang may mali. Wait lang bro ha. Wait lang bro. Nagkakasabay kayo bro. Ganito. Iulit natin ha. So, may ano muna natin. Ano nga yung tanong mo bro? Yes, Mr. Moderator. Kasi ito. ang tanong ko ulitin ko, Mr. Moderator, pinagmayabang niya na may mga scholar din kami. Ayaw namin maniwala dyan sa mga scholar yung Trinitarian, sabi niya. Kaya ngayon, hahanapan ko siya, Mr. Moderator, para maniwala ko sa kanya, no, na ang kanilang mga scholar mismo nagsabi, kasi tutol siya na yung patriarka at yung mga Israelita ay firstborn or panganay. Tutol sa dyan. Hanapan mo kami, bigyan mo kami, scholar nyo nagsabi nagsabi na ang firstborn ay hindi mga Israelita. Ipakita mong ebidensya, libro, anong page at saan mababasa. Okay bro, Jumong bro. Eto sagot ko bro. 20 seconds. Dahil siya ang naghahanap, bakit ako paghahanapin niya? Siya ang may argumento niyan, bakit ako paghahanapin niya? Siya ang maghanap, hindi ako. Papagurin niya pa ako eh. At yan ba yung tema natin dito? Kung mag-focus ka sa topic natin, Next kanina question. ka pa naiiwas eh. Next question. So, ibig mong sabihin, hindi ka man lang nakabasa ng isa man lang sa inyong mga scholar na nagsabi kasi hindi ka sigurado eh. No, kung sigurado ka sana, tatanong ka agad, sasagot ka agad, pero hindi ka sigurado. So, ibig mong sabihin, hindi ka man lang nakabasa ng pahayag sa inyong mga scholar na ang firstborn ay hindi ang Israelita, kundi mga Kristiyano? 30 seconds. Ang prototokos, no, o panganay, hindi lang sa Israelita tumutukoy yan, pati sa Panginoong Hesukristo. No, tinawag na prototokos o firstborn. Pati itong tinatawag na makapupunta sa langit, tinawag yan na panganay na nakatala sa langit, pero sad to say, no, wala sa listahan yung mga patriarka. Next No, question. kaya wala kang puntos Next dito. question. Next Next question. question Zero na. ka pa rin. Saglit lang, next question. Sinabi mo, hindi lang sa mga Israelita. Ibig ba sabihin nun, kasama pa rin ang mga Israelita? Abay, yung nakatala sa langit ng mga panganay, Objection, hindi Mr. kasama yung mga Moderator. patriarka. Objection, Mr. Time, Moderator. time. Sagot ako 20 seconds. Objection nga eh. Objection mo na. Unahin Objection natin nga objection eh. bro. So ano Oh. objection mo bro, Yesu? Malinaw, Mr. Moderator. Narinig nating lahat, Mr. Moderator. Sinabi niya, hindi lang daw sa mga Israelita nakaukol yung pagiging panganay. So ang tanong ko, hindi lang sa mga Israelita, ibig sabihin kasama rin pala ang mga Israelita na maging panganay. Ano nga yung objection mo bro? Yun nga. Kasama din pala ang mga Israelita sa tinatawag na panganay. Sa tanong yan bro, di ba? So yan Yes, ang tanong yes. mo. Okay. Oo. So 20 seconds sa sasagot pagsagot ako, bro. bro. Jumong. Tapusin mo I yung think sagot tanong ko. na yan eh. Oo. 20 seconds bro. Ini-interrupt mo ako eh. Sige bro, pasok mo yung sagot mo bro. 20 seconds bro. Interrupt niya ako, may 20 seconds ako. Objection yun, Mr. Jumong. Very trying hard. Wag kang No side comment na tayo Objection, bro. Mr. Moderator. Objection yun. Nakiharang ako nito.
Hindi, Wait lang, objection bro. yun. Sinasabi ko lang objection Wait yun. lang mga bro, nagkakasabay ulit kayo bro. Ganito bro. Iwasan na natin yung mga side comment bro para hindi kayo masyadong tumagal bro. Ngayon, 20 seconds bro Jumong. Yung last na sagot bro, pakisagot bro. Pasok mo yung sagot mo bro Jumong. Time resume. Okay, again, ulitin ko, walang sinabi na ito mga patriarka ay nakasama doon sa panganay na nakatala sa lang. Binasa ko isa-isa, wala man lamang na-mention na mga patriarka doon sa napakarami kong binasa na nakalista Next na binabanggit doon sa Biblia. Next question. Ulitin ko, Mr. Moderator, hindi nasagot ang tanong, no? Ang tanong ko, Mr. Moderator, kasi sabi niya kanina, kabilang, no, hindi lang daw mga Israelita ang sinasabing panganay. Ito ang tanong, Mr. Jumong, Bro Jumong, makinig ka sa tanong maigi, ha? Kasama din pala ang mga Israelita sa sinasabi ng panganay. Kasama din sila kasi sabi mo, hindi lang sila eh. So, ibig sabihin, kasama sila. Kasama ba sila sa panganay o hindi? Time stop. Objection mo na. Objection bro Objection, Jumong. Mr. Moderator. Sige bro. Pinipilit niya nakasama raw. Hindi nga eh. Ba't ba kami nagdebate? Okay. Oo. I think Ino-object Okay. niya, yung tindig niya ang ino-object niya. Kaya nga kami nagdebate eh. Wala siya napatunayan dito. I think yan na yung sagot mo bro. Ganito bro. Pag sasagot na lang kayo bro, wag na lang kayo mag-object ba kasi 20 seconds din naman yan eh. So ibibigay ko ulit yung Kaya nga bakit 20 siya seconds. nag-object eh? Sige bro. So bibigyan kita ng bro, 20 seconds sa pagsagot doon sa last na tanong ni Yeso bro. Pasok mo yung sagot mo bro. Again, sabi ko, no, panganay na nakatala sa langit, binasa ko isa-isa. No, si Kristo, siya'y panganay, prototokos. Si Kristo hindi patriarka. O ibig ba sabihin, ano ibig sabihin? No, pinapakita lamang na hindi porke sinabing panganay, pupunta sa langit o kasama Next sa question. langit. Maling argument. Ito Okay. yan. Question bro. Okay, next question. Di ba, Brother Jumong, ang topic natin ay patutunayan ko na ang mga patriarka sa Old Testament ay nasa langit. Di ba? Old Testament tayo, Mr. Jumong? Yes, wala kang napatunayan bro. Nag-iba ko yung pinatutunayan mo. Wala kang napatunayan dito. Dahil tinatanong kita, wala sa listahan yung mga patriarka na sinasabi mo. Next question, di ba? Next question. Yung pinagbabasa mo mga pangalan kanina, Old Testament yun, New Testament. New Testament yun. Mga Kristiyano yun. Mga panganay na nakatala sa langit. Inisa-isa ko, sad to say. Kahit tsamba, hindi man lang nailista yung sinasabi mo ng mga patriarka. No? Nakakalungkot yun dahil wala kang naitindig dito. Next question. Okay, next question. Sabi mo, may forever pala sa lupa. Anong talata sinabi na may forever sa lupa? Okay, awit 37:29. Sige. Tatahan na matwid sa lupa at tatahan doon magpakailanman. Yung salitang magpakailanman dito, ginamit sa Hebreo na ulan. Ang ulan ay forever. Until to time indefinite. So may Next forever question. pala. Sige, Next question. ito. Babasa ako ng talata. Ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo nagsabi nito, Mateo 24:35, ito ang kanyang sinabi. Ang langit at ang lupa ay maglalaho. Sino sa inyong dalawa nagsisinungaling? Ikaw ang Panginoong Jesucristo. Ikaw ang nagsisinungaling Objection, Mr. Moderator. hyperbole yan. Time stop. Wait lang, tinatanong niya ako. Objection na naman to. Time stop muna, bro. Sumasagot ako eh. Inaharang niya ako lagi eh. Yes, bro. Ano ba talaga makipagdebate to? Wait lang, Huwag Joe. kang umiyak. Bro. Huwag kang umiyak. Wait, Objection lang, to. Ay, hindi wait ako lang, mga umiyak. bro. Matawag ako eh. Mga bro, yes na kayo bro ha. Bigyan ko kayo ng dalawang isang warning ha. Ganito bro. Sige. Pag moderator lang yung nagsasalita bro, mag-quiet muna kayo para maayos natin. Ngayon ganito bro ha. So pag ano talaga bro, pag doon sa objection, unahin muna natin talaga yung objection. At ibibigyan ko naman ng 20 seconds sa pagsagot, i-reset ko yan pagkatapos ng objection. Ngayon ganito Yes. bro, Yesu, objection mo bro. Pakinggan Yes, ko, bro. ang objection ko, Mr. Moderator, malinaw ang tanong ko.
Sino sa kanilang dalawa ng Panginoong Hesukristo? Ang tinuro niya ako. Ang tanong ko sa kanilang dalawa ni Panginoong Hesukristo. Sabi niya kasi, may forever sa lupa. Pero ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay maglalaho. Okay. Sino sa inyong dalawa ni Panginoong Hesukristo nagsisinungaling? Ikaw Okay. o ang Panginoong Hesukristo? Okay, so doon lang tayo sa categorical, bro, no? Okay. Doon sa Pare- ina-analyze ko, wait lang, bro, yung mga ina-analyze ko yung kanyang objection. Meron ditong categorical ay ikaw o si Panginoong Hesukristo. Ngayon, bro Jumong, meron ka counter objection dan, bro, or sasagot ka na, bro? O, sasagutin ko na, bro, para matapos Sige, bro. na itong ano na to, bro. Tuloy, bro. Pareho 20 kami seconds, bro. nagsasabi ng totoo, bro. Pareho kami nagsasabi ng totoo, bro, Yisu. Sapagkat sinabi niya, hindi mo nabasa yung karugtong niyan, no? Hindi lilipasan langit at lupa. Pero ang salita, hindi lilipas. Hindi nga lilipas yung salita. Di sa makatwid, hindi rin lilipas. Yung salita, hyperbole Next yan question. na Next question. pananalita. Oh. Tapos na ba, Mr. Moderator? Yes, next question. Okay. Malinaw dito, Bro Jumong. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ang langit at ang lupa maglalaho. Ang hindi maglalaho ang kanyang salita. Ang salita ang hindi maglalaho, pero ang langit at ang lupa maglalaho. Ngayon, ang tanong ko, ulitin ko, sino sa inyong dalawa ni Panginoong Hesukristo nagsisinungaling? Ikaw kasi may forever ang lupa. Ang Panginoong Hesukristo maglalaho. Walang forever sa Panginoong Hesukristo. O sino ngayon ang nagsisinungaling sa inyong dalawa? Pareho kami tama ng Panginoon Hesus sapagkat all scriptures is inspired of God. Sabi ng Panginoon Hesus, ang salita ay katotohanan. 1:17. Ikaw lang naman ang cherry picking namimili. Parang ganito pananalita yung hyperbole, mabuti pa Next sa question. isang taong mayaman. Next No? question na, bro. Kaysa pumasok sa kaharian ng Diyos, Next mabuti pa question, sa bro. kamay Next pumasok question, sa bro. butas ng karayom. Uy, tahan. Next question na, bro. Umiiyak eh. Ikaw ang umiiyak, bro. Wag. Diretso na. Objection, Diretso na. Mr. Moderator. Walang Adong. objection, Mr. Time Moderator. stop mo na. Wait lang, Objection. bro. Objection mo na mo. Ganito, bro. Kanina pa siya nag-aadom eh. Nakuha ko na, bro. Binabawian ko lang siya ngayon eh. Vote kayo, bro. Ganito, bro, ha. Wait lang, ha. Tuloy tayo, bro. Balik tayo sa tanong at sagot. Bibigyan ko ng 24 seconds na lang tong natitira, bro. Yes, so. Tuloy ka sa pagtatanong, bro. Wag na kayong mag-side comment, bro. ha? Yes. Sige, bro. Okay. Ulitin ko ang tanong, Mr. Jumong. Yun bang buhay na walang hanggan para sa'yo sa langit o sa lupa? Pareho, bro. Dahil binanggit yan ng Biblia at pinangako din ng Panginoon Hesus yan. Ang sabi ng Panginoon Hesus, mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Kaya yung magmamana ng lupa, may buhay na walang hanggan din. Sa'yo Time. kasi hindi pareho eh. Time. Time saan, Mr. Moderator? Time na. 7 Time na? minutes time. Okay. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate, rebuttal stage at second cross. At dito na tayo dadako sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating mga nasa live. Dito sa Debaters Convention, si Moma Etrio, si Rain Moreno. Ayan, shoutout sa inyo, bro. Si Leon Dima Supil. Ayan, shoutout tayo kay bro Jumong. Kay Romulo Malabanan Lacorte, shoutout kay Sispo, shoutout din. At doon sa mga nag-share natin. Sa punto por punto naman, shoutout sa inyo dyan. Hindi ko mababasa yung mga comment dyan, no? At hindi ako naka-open sa mga comment nyo. Pero shoutout sa lahat sa inyo, lalong-lalo na sa ibang nag-live streaming kung meron man. So, dako tayo sa final conclusion. At mauna dito ang ating negative. Again, ang pinag-uusapan nila ay patungkol sa patutunayan ko na ang mga patriarch ay napunta sa langit. Negative stand, final conclusion. Brother Jumong, set ko lang yung time mo, bro, ha? Wait lang. Ayan. So bilang negatibo sa topic, bro, your time start. Okay. Now, bro. So, wala po na itindig ang ating affirmatibo, no, sa paksa pa lang kung saan siya sumuot, no, hindi siya makasagot, ilang pas yung ginawa niya, no. Ang tanong ko lang kung nakamtan ba, nakamit ba. Kasi Pablo ang nagsabi nun eh, maliwanag eh, Hebreo 11:39. So napatunayan natin, ano, nagiba yung affirmatibo, wala siya naitindig. Hinihingan ko siya ng pangalan kanina, inisa-isa ko, binasa ko yung
mga pangalan na nakatala sa langit. Ano nangyari? Anyari. Wala siyang naibigay. Aka-aka, kuro-kuro pala palagay. No? Wala talaga eh. Paano mo nga hanapin yung wala naman talaga? Samantalang yung binasa ko, inisa-isa ko. Mga nangkaharin yun. Ano yun? Mga Kristiyano yun eh. Kailan ba simula yung panawagan na makapupunta sa langit? Abay noon lamang 33 AD. No, 120 muna. Tapos naging 500, naging 3,000 at noong 36 AD si Cornelio, itong hintil pumasok. No? O, walang patriarka diyan kahit isa. Kaya nga tama yung sinasabi niya. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya aalalahanin niya mga patriarka na yan. No, kaya dito yan sa lupa. No, sapagkat hindi naman sila namatay sila kagaya ni Juan Bautista. No, hindi sila naabutan na tinatawag na tipanan o bagong tipan. No, tipanan ukol sa kaharian. Kaya yung kukunin sa langit, mga anak ito ng kaharian. Hindi ito mga patriarka. Alam na natin ngayon kung sino-sinungaling dito. No? Kasi mabilis magparatang itong ating kaibigan. Samantalang kala ko ba naman ay professional na debater. Last 3 minutes. Kung professional na debater to, hindi dapat ganito yung attitude niya. Dapat sinagot niya yung mga tanong ko. Wala siyang napatunayan mula sa Mateo hanggang Apokalipsis. No, kahit isa, kahit the flesh, kahit chamba lang, walang patriarka na nag-appear. Tama yung sinabi ni Pablo. No, hindi kinamtan ang pangako. Kaya may blessing pa rin naman. Buhay na walang hanggan. Ang matitikman nila dito sa lupa. Sila yung paghaharian dito. Yes, mga nagtagumpay sila. Kaya nga buhay sila sa alaala ng Diyos. Kaya bubuhayin sila. Kaya napatunayan natin sa gabing ito, no, matibay ang tindig ng ating negatibo. At namasok ko, nabuwag ko ang afirmatibo. Wala siyang napatunayan dito. Napatunayan niya lang, mag-pass. Puro pass. Meron pang mga philosophy na tinatawag sa kabuuan ng debate. Tiwarik. No? Tiwarik talaga. Kahit chamba hindi nakapuntos. Kawawa naman. No? Kawawa. Yan ang mahirap. Kasi haka-haka, kuro-kuro, palagay lang yung kanya nasa isip na itong mga patriarka daw kuno ay napunta sa langit. Wala pong ganyan paliwanag ang Biblia. No? Wala pong paliwanag ganyan. Ang paliwanag ng Biblia, panganay na nakatala sa langit, hindi porke sinabing panganay, ay lahat ng panganay pupunta sa langit. Hindi po ganun. Wala pong ganyan. Pag sinabing panganay, mga firstborn, at unang bunga, Last itong 1 minute. 144,000, ito yung makakasama ng Panginoon Jesus sapagkat binabanggit dito sa Apokalipsis. Ito yung kasama. Tiyar ka ba umaawit ng bagong awit? Wala. Sabi dyan, no, yung 144,000 lang ang makakaawit ng bagong awit. Kaya hindi kasama yung mga patriarke. Nga. Wala kang napatunayan mula umpisa hanggang wakas. No, umiyak ka lang. Puro ka lang adumenin. Kaya nakatatawa ako sa iyo. Natatawa talaga ako sa iyo. Nabuwag yung tindig mo Gibang-giba Kahit ikaw ang huli magsasalita rito, wala kang mapapatunayan kahit ikaw yung huli magsasalita. Salamat, thank you po. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Brother Prince Jumong ng JW. Siyempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang mga patriarch ay napunta sa langit. 5 minutes ito. Set ko lang yung time mo, bro. Salamat, bro. Wait lang.
Okay, so bilang affirmative, 5 minutes, your time start now. Yes, Mr. Moderator, salamat. No, nakakatuwa itong kakausap si Bro Jomong, no? Ako pa pinapartangan na nagka-adominim. Minsan itong adominim ng adominim, Sinungaling daw tayo, mga kapuntos, no? Dahil hindi daw tayo nagsasabi ng totoo. Sino bang hindi nagsasabi ng totoo? Ikaw lang naman hindi mo nga mapakita sa amin na yung mga pangalan na sinasabi sa Hebreo 12:23 ay hindi yun ng mga patriarka. Gumagawa ka lang ng sarili mong unawa, sarili mong explanation. Wala naman, pati nga sa scholar mong pinagmamalaking nyo, scholar nyo, hindi mo maipakita sa amin yung pahayag nila kasi wala. Di ba? Sabi mo, walang forever sa lupa, may forever ang lupa. Tinanong kita, sino ba sa inyong dalawa ni Panginoong Jesucristo ang nagsabi? Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay maglalaho. Sino ang nagsisinungaling? Parehas daw silang dalawa. May parehas bang ganun nga contradiction yung pinagsasabi mo sa sinabi ng Panginoong Jesucristo? O sino sinungaling? Tingnan nga natin ang sulat ng Apostol ni Pedro kung mananatili ba ang lupa? Jesus. O 2 Pedro 3:10, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na ito, biglang mawawala ang kalangitan na may makakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa. At mawawala ang lahat na nasa lupa. Nasaan dyan ang lupa, Jomong, na mananatili magpakailanman? Ay, hindi mo pala alam itong mga talata na to. Revelations 21, 1-3, 1-4. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa. Pati na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa Diyos doon sa langit. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siya kasama nila, sila'y magiging mga mamamayan na. Last 3 minutes. Philippians 3:20, we are citizens in heaven. Ang mga tao, mamamayan ng langit, hindi ng lupa. Nakuha mo na, Mr. Prince Jomong ng GW? Ano ba yung pinagsasabi mo dito? Itong 11:39, tingnan natin sino ang sinungaling. Kasi ang sinabi niya sa 11:39 daw, hindi natupad ang pangako. Kaya nga hindi ko sinagot kasi hindi yun ang nakasulat. Na hindi natupad ang pangako. Basahin natin ang 39. Kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila. Yun ang sinabi. Hindi natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Hindi natanggap sa panahon nila. Kailan natanggap? Efeso 4:8, nung umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, dala-dala niya ang maraming bihag. Mateo 27:52-53, bumukas ang sementeryo at kasama-kasama niya, yung mga namatay noong unang panahon, na muling nabuhay, sinama niya sa langit. Wala, kulang ka pa. No? Kulang ka pa. At pinapakialaman mo pa yung pag-aaral ko sa filosofi. Kaya, sorry kung wala ka niyan. No? So, ano bang pinagsasabi mo dito? May eskwela, hindi napili ang mga patriarka. Ito daw, hindi daw napili ang mga patriarka. Paano hindi napili ang mga patriarka? Sabi, tinanong kita kanina sa first stand mo, sa first question ko sa iyo, ang mga patriarka ba ay kabilang sa pinili ng Diyos na pamunuan ng Israel? Sabi mo, oo. Tapos sinabi mo dito, hindi napili ang mga patriarka. Saan mo nakuha yan? Basahin nga natin uli. Romans 9:34. 9:4-5. Kung hindi ba sila napili? Sila ang mga Israelita na binigyan ng Diyos na karapatang maging anak niya. Sa kanila nagmula ang mga patriarka. Mr. Jomong, pinagsasabi mo, pero baliktad, no? Natawa na lang ako sa'yo kasi hindi mo na mapigilan yung emosyon mo, no? At mayroon ka ng adominim. No? So, balikan natin yung 12:23. Sana yung Biblia ko ito. Hindi niya ito panganay na to. Hindi niya matututulan to. By the way pala, yung pinagbabasa niya mga pangalan kanina, kaya tinanong ko siya, di ba ang ating topic ay sa Old Testament Patriarch? Yung pinagbabasa niya mga pangalan kanina, New Testament yun. Kaya tinanong ko siya, yung pinagbabasa mong mga pangalan, New Testament, Old Testament? Sabi niya, New Testament yun. Kaya pala hindi mo makuha yung aking pahayag kasi tumutumbo ka sa New Testament. Ang pinag-uusapan natin yung mga patriarka na sa Old Testament Ikaw pa lang hindi marunong dumibate. No?
So, be specific sa topic para hindi ka mawala. Kaya pala, litong-lito ka na sa mga sagot mo. Sabi mo pa na sa mga scholar nyo, meron kayong mga scholar, hinahanapan ka namin ngayon. Saan sa mga scholar nyo nagsabi na yung mga panganay ay hindi Israelita? Wala rin. Wala ka na ipakita. Wala ka. Zero. Hindi mo nagiba ang aking tindig. Oh, Time. Hebreo. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating debate sa gabing ito. At before natin i-end yung ating live, gusto ko munang bigyan sila ng time na magpasalamat sa mga manonood at makakapanood pa nito. At sana huwag na kayong magsalita patungkol sa debate or any rebuttal. So unahin na natin yung ating brother na si Bro Yesu. Yes, bro. yes, maraming salamat bro Rasha. Bro Jamong, Prince Jamong, maraming salamat bro. At kung mayroon man akong mga dala lang yun ng debate, no, sorry for aking mga nasabi na kung nasaktan ka man, hindi yun ang aking pong nais, no. Ang nais ko po ay malaman ng lahat yung katotohanan, yun lang. So magpapasalamat ako sa iyo, kapatid na Prince Jamong, no. Sana magkaroon pa tayo ng isa pa, no, round 2, kung ano man yun, hindi natin alam, no, in the future. At pinasasalamatan ko mga kapuntos na palaging nakatutok sa punto por punto, no. At pagdasal niyo po palagi na yung apostolado po namin ay magpatuloy, no, hindi maputol, para po sa kapakanan ng bawat Katolikong Kristiyano na hindi na po malingla pa ng mga maling aral, no, na dulot ng ating mga kapatirang Protestante. Yun lang bro Rush, at subscribe niyo po ang Debaters Convention, no, ang ating pong kinapipitagan na Debaters Room para sa mga ganitong uri ng platform. Maraming salamat and God bless. Okay, syempre yung ating brother din si Bro Jumong. Bro, salamat ka bro. So maraming salamat sa nakinig sa debateng ito. Sana po nakinabang po kayo sa debateng ito na may kaugnayan sa tinalakay namin, no? Sana po next time na makikipagdebate itong ating kaibigan ay hindi na siya yung tinatawag na baling paksa o wala sa topic. Kasi kung Ay, gusto niya Mr. ng Moderator. wait lang. Wag nyo nang iano bro. Nagpapasalamat ako kung wag na pwede yung kami mag-part 2 doon sa paksa na gusto niya na sige, maganda yan. ito raw lupang ito ay mawawala. So, sige bro. Pasalamat bro. Pag-usapan yan. Kasi sige, bro. para mapagbigyan ko sa kanya yung out of topic niya. Salamat Ay, po. Mr. Moderator. Wag na talagang nakinig na mga yes. saka na po kayong maghabol tabla, no? Tigas ang ulo Ano nitong bro? si Jumong. Relax kayo. Okay na yan. At meron ba kayong program bro, Bro Jumong? Baka gusto mo silang imbitahan bro or paano sila ano po, ini-invite ko lang po kayo na bisitahin niyo po yung aming website, yung jw.org o jw.org, no? Yan po ay nasa halos 1,000 wika. Kaya conveniente po sa inyo, i-click nyo lang po, tapos i-download nyo lang po yung mga Bible po dyan. Meron din po kami mga iba-ibang version po ng Bible dyan at mga article tungkol sa paniniwala ng mga JW. Okay. So, bisitahin nyo po yung jw.org. Salamat po ng marami sa inyo at pagpalain po kayo. Thank you po. Okay, at jw.org daw, pwede nyo tingnan sa kung gusto nyong suri sa JW. At Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa lahat ng nanood at sa ating mga live participant dito. Hindi ko na sila maisa-isa, no? At yung ating lahat din ng sponsor at lahat ng tumutulong sa Debaters Convention. At kung gusto niyo sumali sa mga ganitong gawain, no, pwede kayong mag-PM sa amin, Debaters Convention, or mag-direct PM kayo sa akin, Rasha Vista, at isiset namin kayo ng schedule para sa mga ganitong debate na maganda at basta naayon lang sa patakaran namin. Ayan. At YouTube channel namin, please subscribe, Debaters Convention, dahil lahat ng mga debate na nangyayari sa DevCon ay pupunta doon sa aming YouTube channel. Ayan. So, maraming salamat at this is Admin Rasha, Debaters Convention. We're out.